Sinabi ko rin kasi dati yun na pag nag-high-end na gun ka, tawag dun shortcut. So, aaminin ko, mali pala yung sinasabi ko na yun, mga lot. Kasi yung high-end na gun at yung low-end na gun, katulad ng mga F75 or etc. ng spray gun na ginagamit natin, hindi siya tinatawag na shortcut, itong high-end na gun. Bakit kamo? Pakita sa inyo yung ginawa kong kulay, mga lot. So, ito na, pakita ko na agad sa inyo. So, yun mga lot, meron tayong ginawa na naman moonlight blue. Ayan, moonlight blue. Iyan. Tapos, ito yung likod niya, silver gray. Pakita ko sa inyo yung moonlight blue, mga lot. Ito yung magandang kulay natin na ginagawa ng mga. Tapos, nilagyan ko siya ng magnum green. Para pagka tinamaan ng liwanag yan, may kumikitang-kitang, tapos may kita yung chong. Go! Hold up. So, mapapansin nyo mga lot, tignan natin yung lapat nyan. Nakita nyo ba yung lapat? Mga lot? Yan, nakita nyo yung lapat nyan. Diba? Swabing-swabe yung lapat. Tignan ba natin itong isa? Yan. O, check ulit natin yung lapat nyan. Natin yung lapat, mga lot. Diba? Bukod dun sa lapat ng pintura natin at ng top coat, ang ganda pa ng kulay ng moonlight blue. Diba? Ayun o. Ayun o, pansinin nyo mga lot. Diba? Ganda ng kulay ng moonlight blue. So, syempre, i-share ko lang sa inyo kung ano yung ginamit natin dyan. So, dalawang klase yung ginagamit kong top coat. Yung isa, fast dry clear coat. Pero minsan, pagka ano naman, ginagamit ko yung K-pop. Nakita niyo naman yung K-pop, di ba? Kung anong klase yung K-pop. So, ayun yung ginamit natin ngayon dyan, yung K-pop na top coat. Nakita niyo naman yung kintab, di ba? Tapos nakita niyo din yung lapat. Siyempre, hindi lalapat yan kung hindi tayo gumamit ng high-end na spray gun. So, i-share ko lang sa inyo yung ginamit nating high-end. So, pinambase natin dyan, itong Honest Iwata natin na LPH80. Ayan. LPH80, no? So, high-end gun to. Ito yung pinambase ko. Tapos, ang ginamit natin dyan, pan-top coat, itong DB1S. So, high-end gun din to, no? Na binili ko kay Jason Valentino. Ay, sorry, hindi ko pala binili. Itong LPH80, inutang ko sa kanya, pero bayad na ako. Itong DB1S, utang din. Pero, konti na lang kulang ko dito. Yan, pagkatapos niyan, bibili pa ako ng Minijet SATA. Ayan, pambase ko din yun. So, ayun yung mga ginagamit kong high-end na gun para dito sa mga ng client, no? So, share ko lang sa inyo, mga lot, no? Dati gumagamit din ako ng mga low-end na gun. Ayun talaga yung gamit ko, F75 na gun. Ayun talaga yung gamit ko nung una. Tapos, sinasabi ko din dati mga lot na hindi yan nakukuha yung ganyang kintab sa mamahaling spray gun, no? Sinabi ko din dati yan kasi wala pa akong pambili ng high-end na gun. So, shortcutin na natin. Siyempre, iniisip ko noon dati, nung F75 lang ako, napapaganda ko naman yung gawa. Kaso nga lang, sobrang tagal talaga ng proseso. Diba? Shortcutin na natin. Naiinggit ako sa merong mga high-end na gun. Kasi iniisip ko dati, hindi ako makakabili ng ganitong gun. Actually, hindi naman talaga ako makakabili kung walang nagpapautang. No? Ay nga, kay Jason Valentino. Buti na lang dumating si Jason Valentino. Ayun, kahit meron akong pambili, syempre, ginagamit ko pa rin pampuhunan. Kaya umutang ako sa kanya nito. Diba? Isipin mo, nakautang ka na, nagagamit mo na, habang kumikita ka. Diba? Nakapagbayad ka unti-unti. So, doon naman tayo pumunta sa sinasabi ng iba. Sinabi ko rin kasi dati yun na pag nag-high-end na gun ka, tawag dun shortcut. So, aaminin ko, mali pala yung sinasabi ko na yun, mga lot. Kasi yung high-end na gun at yung low-end na gun, katulad ng mga F75 or etc. ng spray gun na ginagamit natin, hindi siya tinatawag na shortcut, itong high-end na gun. Bakit kamo? Kung ano yung proseso ng
low-end na gun, ganun din yung proseso ng high-end na gun. For example, sa low-end na gun, magbe-base ka. Sa high-end na gun, magbe-base ka pa din. Sa low-end na gun, magta-top coat ka. Sa high-end na gun, magta-top coat ka pa rin. So, hindi totoo yung mga naririnig natin or kahit ano pa man na pag gumamit ka ng high-end na gun is shortcut. Mali po yun. Huwag po kayo maniniwala sa mga ganun, mga lot. Sa akin lang, sasabihin lang natin yung tama at yung totoo. Diba? Tulad yan, nasabi ko mga lot, dati ko din sinasabi yan kasi wala akong high-end na gun. Pero nung nakagamit ako ng high-end na gun, iba pala yung quality, iba yung trabaho. Sa low-end na gun kasi mga lot, magagawa mo yung trabaho mo, oo. Mapapalabas mo yung kulay, mapapalabas mo din yung kintab. Pero medyo matagal na proseso. Hindi katulad sa high-end na gun, tipid sa materyales, pag binuga mo, 100 mo lang, lapat na agad. Diba? Tapos yung kintab niya, hindi mo nahabul-habulin pa. Hindi katulad sa low-end, kailangan dadaanan mo pa. Ilang patong kan pa ng top coat bago mo siya mapakintab, bago mo siya mapamirror. Hindi katulad sa high-end na gun, 2 patong ng daan lang, tapos patuloy ng konti, tapos 1 patong ulit ng top coat. For example, 2 coats na top coat, ayun na yung kalalabasan niya. Diba? Mirror finish na. Hindi ito naka-flow coat mga lota. Yan. Mirror finish na yan. Dati sa high-end, dati sa low-end, ang tagal bago ko makuha yung ganito. Tapos meron pa siyang konti talagang mga orange peel dati sa low end. Sa high end, ayan, halos makikita nyo naman yung lapat, di ba? Ayan, nakita nyo naman yung lapat. Halos wala siya masyadong orange peel. Lalo na siguro kung nagpa-flow coat ako, di ba? Nakita nyo naman yung kintab niya, no? Nakikita nyo na yung chongo, di ba? Ayan, di pa ako nagpa-flow coat niyan mga lot. Ayan pa lang yung gamit ko na gun, high end. So sobrang bilis ng trabaho sa high end. Hindi ko naman inaano yung mga low end na gun kasi galing din ako sa low end. Ang sa akin lang, nililinaw ko lang sa mga bawat pintor, kapwa ko pintor, wala naman tayong inaano kung hindi nyo kayang bumili ng high end, then mag-stay lang muna tayo sa low end. Ngayon pag meron na pambili ng high end, why not na bumili ng high end, di ba? Or pwede kayong umutang kay Jason ng high end. Ayan. So, hindi natin pinagtatapat yung low end tsaka high end. Kung ano lang yung kaya ng bulsa natin bilhin or gamitin, dun lang muna tayo. Pero, pangit kasing pakinggan kung sasabihin mo na yung mga high end na gun, katulad namin, may mga high end kami, tapos yung ibang mga pintor may high end na gun, pangit kasing pakinggan na sasabihin, gumagamit lang kami ng high end dahil shortcut. Yun lang po. Mali po yung ganung sistema. Mali yung ganung pananalita na gumamit kami ng high-end dahil shortcut kami. Wala pong shortcut. Kung ano yung ginagawa mo sa low-end na gun, na proseso, ganun din yung gagawin mo sa high-end na gun na proseso. Kaya wala pong shortcut sa high-end. Ang kagandahan lang sa high-end, maganda yung quality. Pag natapos yung pintura, mas matutuwa yung customer, mas magi-enjoy. Diba? Kaya po kami bumibili, kaya ako bumili ng high-end na gun kasi tagal ko na nagpipintura, halos almost 20 years gamit ko F75. Ngayon taon lang ako nakakuha ng mga high-end, 2 pa nga lang din yung high-end ko. Nakikita ko na yung outcome ng gawa ko. Mas natutuwa yung customer, tsaka mas napapaganda ko yung mga kahan ng mga customer natin. Syempre kailangan naman natin bigyan ng mas maganda pang quality yung mga customer na nagbabayad. Diba? Kaya ayun lang mga lot. So no hate po no sa low end tsaka sa high end. Ayun lang po yung gusto kong paliwanag na yung low end tsaka high end, iisa lang po yung proseso niyan. Wala pong shortcut sa high end. Same process lang siya sa mga low end na gun. Ang high end po, mas maganda lang yung quality at mas mabilis at mas matipid sa materyales. So yun mga lot, sana naintindihan nyo yung pinaliwanag ko at share ko sa inyo. So yun mga lot, peace!